biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin. At muli tayo mag-aaral ng kanyang mga salita sa mga pagkakataong ito. At pag-aralan natin ang pagsilang o ang pagparito ng ating Panginoon Jesucristo sa ibabaw ng lupa, bilang pag-alaala na rin na sinasabing panahon ng pagdiriwang sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, ang tinatawag nating Christmas season. Pero sa pagkakataong ito ay ating alamin ang mga senaryo, ang mga pangyayari na naganap noon nang ang ating Panginoong Jesucristo ay isinilang sa ibabaw ng lupa. At ito ay ating tunghayan sa aklat ng Lucas chapter 2 verse 1 to 6. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Lucas chapter 2 verse 1 to 7 hanggang 7. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nangyari nga ng mga araw na yaon, lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanlibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsisparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagin ay Bethlehem, sapagkat siya ay sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati si Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari samantalang sila ay nangaroroon at naganap ang makarawang dapat siyang manganak, at kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga dampin at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito yung ating pag-aaralan about sa pagsilang ng ating Panginoon, pero ito ay pamagatan nating ang unang pagparito ng ating Panginoon sa ibabaw ng lupa, or else the first coming of Jesus Christ, yung unang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito makikita natin ang unang pagparito ng ating Panginoon ay panahon ng talaang pangsanlibutan o buong sanlibutan. Araw yun ng talaan, at ang talaang ito ay wala namang binanggit hanggang kailan ito tumagal. Siyempre, ang talaan noon ay mano-mano. Compare ngayon, computerized na, pero kahit pa computerized, ang talaan sa panahon natin ngayon, aabutin pa rin ito ng tinatawag na buwan. Maaaring 3 linggo, maaaring 1 buwan, maaaring 2 buwan, bago matapos yung tinatawag na worldwide registration. At ito, natala dito sa banal na kasulatan ang unang talaan na nangyari at naganap, at maging maingat din tayo dahil hindi naman malabo, hindi malayo, maaaring ganito rin ang senaryo ng pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, maaaring panahon ng talaang sanlibutan. Ang kaibahan lamang nito ay hindi na ito taxation, hindi kagaya nung unang pagparito ng ating Panginoong Hesus ay araw yun o yun ay panahon, at ang reason doon ay upang magbuwis ang lahat ng tao kay Augusto Cesar. Kaya dahil dito kung ating titingnan, ito ay maaaring tumatagal ito ng 3 buwan, o 4 na buwan. Mahaba yung tinatawag na araw ng talaan. Hindi ito sa isang araw lamang. At dito, sa panahong ito, si Jose at si Maria ay naparoon din naman sa bayan ni David, na kung tawagin nga ay Huda. Ang sabi rito ay nagsiparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanilang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon sa Galilea mula sa bayan ng Nazaret hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagin ay Bethlehem, sapagkat siya ay sa angkan at sa lahi ni David. Kaya ibig sabihin, si Jose kasama si Maria
ay naparoon, mula sila doon sa Nazaret. At ang sabi roon ay pumunta sila sa Judea, na kung tawagin ay Bethlehem. Kaya dito makikita natin yung senaryo. Ito ay isang, kung tawagin natin ay maaaring tawagin nating holiday season din. No? Kumbaga sa panahon, noon kasi nung bata ako, ng panahon ng pamumuno ng Pangulong Marcos, ay pag-araw talaga ng eleksyon, ay umuuwi yung tatay ko para lang bumoto kahit siya'y nasa Olongapo, kahit siya'y naandun sa Manila. Kaya ibig sabihin, basta araw ng talaan, wala munang trabaho. O sabi nga ay maaaring pumatak ito ng malimit niya, Lunes eh. Sabi nga holiday season, malimit Lunes pumapatak yung eleksyon. At yung tatay ko kahit gano'n nga kalayo yung kinaroroonan niya, umuuwi siya upang laang magpatala. At eto nga, sa ganitong pangyayari, eto ngayon, ang layo ng Galilea sa pupuntahan ni na Jose at Maria. Naglakbay pa rin sila. At ang sabi rito, pupunta sila sa Judea, sa Bethlehem, mula Galilea. Kaya dahil dito, ito ay isang holiday season. At kung holiday season, parang sa panahon natin ngayon, Christmas season, na kung saan ay walang trabaho ang mga empleyado. At dahil doon umuuwi sila sa kanilang sariling bayan at nagkikita-kita silang mga magkakamag-anak. Kaya dito, ito yung ating makikita na si Jose at si Maria naparoon sa Bethlehem, Juda, pero wala silang matuluyan kahit daw doon sa bahay tuluyan. At kung titingnan natin, wala na bang kamag-anak doon si Jose upang tumuloy sa kanilang kamag-anak? Malamang o marahil ay baka nga wala na. Dahil sila ay naninirahan ay sa Galilea, doon sa Nazaret. Pero dahil araw ng talaan, nang ibig sabihin, yun yung lahi ni Jose, bumalik siya sa kanyang sariling bayan. At dahil doon, nung kaganpanan ni Maria, wala silang matuluyan. Kaya ang tanong agad doon, ibig sabihin, walang kamag-anak marahil na malapit o kilala itong si Jose upang matuluyan. Kasi yung pa naman ang masaya, yung mga kamag-anak mo na naroroon na sa malayong lugar ay bumabalik sa mga ganitong panahon, pag-araw ng Pasko, no, pag-araw ng eleksyon, mga ganyan. At ito naman, araw ng talaan. At ang nangyari nga nito, si Maria ay kagampan, hindi maipagpaliban na siya ay wag munang pumaroon, kundi sila'y naparoon pa rin sa Bethlehem, Juda. At dito makikita natin, ang tao ay busy, abala ang tao sa mga panahong yun. At ito rin yung ating pakatandaan na hindi tayo dapat maging abala sa buo nating pagkatao sa mga bagay na naririto sa ibabaw ng lupa, bagamat yan ay kailangan at mahalaga. Kundi wag nating iwawaglit yung mga bagay na espiritual sa ating buhay, lalo na yung pangako ng ating Panginoon Diyos. At ito, may pangako ang banal na kasulatan. 450 years pa, ipinangako na ni Propeta Isaias, ipinangako na ng Panginoon Diyos sa pamagitan ni Propeta Isaias na may isisilang na sanggol. Ang pangalan niya tatawaging kamangha-mangha, makapangyarihan, at ang sabi ron ay walang hanggang ama. Ang sabi rito, sa pagsilang ng sanggol, maaatang sa kanyang balikat ang pamamahala. At ito na nga yung Misayas na hinihintay ng Israel, pero yung pinaka-duration ang haba, 450 years. At dahil doon, wala naman dumadating na Misayas. At dito sa panahong ito ng talaan, ang tao busy. Abala ang mga tao. Gaya ngayong magpapasko, lagi nang nangyayari yan sa atin bilang tinaguri ang Kristiyanong bansa, lalo na dito sa parting bahagi ng Luzon at kasama na yung Bisaya, meron din sa Mindanao.
Nang ibig sabihin, pag ganitong Christmas season, abala ang tao, namimili. Yung iba naman, ibibili ng bagong damit yung mga bata. Yung iba namimili ng pagkain. Naghahanda sila para sa darating na bisita. Bagamat yung iba ay hindi pa nila alam kung sino ang bibisita sa kanila, kung sinong kamag-anak ang darating sa kanila. Pero inaasahan nila, yung pinakang malapit na kamag-anak ay darating. Ibig sabihin, kapatid, anak, magulang, darating yon, yung mga sinasabi nga nating malapit na kamag-anak. Then, eto si Jose, ng araw ng talaang yaon, ay wala nga silang matuluyan. Pumunta na sila sa mga bahay tuluyan. Sa English ay inn, ay double N. Ang ibig sabihin ay bahay tuluyan talaga yon. Pero wala daw, bakante na, puno din. Ibig sabihin, marami yung kagaya ni Jose na wala ng kamag-anak na naninirahan sa lugar na yaon. Kaya dahil dito, yung mga mamamayan naman na naninirahan sa bayan na yon ay merong mga kamag-anak silang darating at mapapalad sila dahil may kamag-anak din sila na matutuluyan sa lugar na yon na kung saan sila ay magpapatala. Kaya nga, ito ay panahong ang tao ay abalang-abala. Diba, sa mga ina ng tahanan, naigi yung mga bata, pero minsan kahit bata, pagod din. Dahil yung mga bata, inuutusan, bili ka ng ganito, punta ka doon, punta ka dito, ipagluto mo ko ng ganito, ipagpakulo mo ko ng ganito. Kaya tulong-tulong, maihanda lamang yung kanilang pagsasalu-saluhan. At dito dumating nga yung panahon na kung saan ay manganganak si Maria. At kagaya ng ating sinasabi, bakit nga ba ipinanganak ang ating Panginoon Kristo doon sa pasabsaban? Ako'y naniniwala si Maria ay matuwid at si Jose ay matuwid. Kung matuwid si Jose, hindi siya papayag na ang anak niya ay, ang asawa niya ay manganak sa pasabsaban, lalo na sa lansangan. Kaya ibig sabihin, nang walang bahay tuluyan, maaaring lahat na ng bahay tuluyan pinuntahan nila. Pero wala talagang bakante. At dahil dito nakikita niya na ang kanyang asawa, ang kanyang may bahay, ay manganganak na. Ako'y naniniwala, itong si Jose at si Maria ay naghahagilap din o humahanap din ng bahay na maaaring magpatuloy sa kanila o kanilang matuluyan. Yung makapagluwal lang ng sanggol kahit hindi na sila pakainin. Yun lamang ang sanggol ay mailuwal ng maayos na kalagayan. Kaya dahil dito, ito yung senaryo kung si Maria at si Jose ay mga matuwid sa kanilang sarili sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Sila'y matuwid, hindi sila papayag na sila ay magluluwal o si Maria ay magluluwal ng sanggol sa lansangan. At siyempre, wala sa isip nila na magluluwal ng sanggol si Maria ay sa pasabsaban. At ako'y naniniwala sa senaryong ito nang walang bahay tuluyan silang makita, sila'y kumatok sa mga bahay-bahay na maaari nilang matuluyan o pwede nilang matuluyan. At kagaya ng ating pinapangaral, yun nga ang masakit. Ang mga tao ay busy. Ang mga tao ay abala at sila'y walang panahon para sa iba. Pinaghahandaan nila ay ang kanilang kamag-anak na darating upang magpatala at maaaring dumating na nga at maaaring sila'y nagkakasiyahan na, sila'y nagkukwentuhan na, nagkukumustahan na sila. At pagkatapos ay may kakatok sa kanilang pinto at mamamanhik na kung maaari ay pwede bang magluwal doon ng sanggol. Kaya kung titingnan natin dito, dahil ipinanganak nga ni Mary ang ating Panginoon Kristo sa pasabsaban, walang nagpatuloy sa kanila. Nang ibig sabihin, nalimutan na nila na may isisilang na Mesayas. At wala sa isip nila na baka ito yung Mesayas na isisilang. Pero hindi yun ang usapin, talagang hindi nila yun alam. Pero ang pinakang mabigat, wala na yung damdamin nila sa kanilang kapwa-tao. Yun yung mabigat na kung saan ang mga taong ito na nasa gipit na kalagayan ay isang kaabalahan lamang sa kanila. Na ang reason naman kung bakit nagkatawan tao ang ating Panginoon Kristo ay para tubusin ang sala ng sanlibutan.
at ang tao ay makabalik sa ating Panginoon Diyos. Pero sa pagkakataong yon, ang focus ng puso't isipan ng mga tao ay wala sa spiritual. Andito sa tinatawag na worldly nature o yung tinatawag na mga bagay na lumilipas at pansamantala. Gaya ng aking sinasabi, mahalaga ang mga bagay na ito sa ating lipunang ginagalawan, sanlibutan ginagalawan. Pero lagi natin pinapaalala, mas higit yung spiritual na bagay na kalooban ng ating Panginoon Diyos, lalo na sa panahong yon. Parang kinalimutan na nila na may Misayas na darating. At sila'y abalang-abala na patungkol sa mga bagay na ririto sa ibabaw ng lupa, patungkol sa mga bagay na lumilipas na ating sinasabi, yes, mahalaga yan. Pero yan lahat ay pansamantala, wag nating aalisin yung spiritual na bagay, mga bagay na kalooban ng ating Panginoon Diyos. At dahil dito sa pangyayaring ito, dahil gumagabi na, no choice na. Sabi nga sa pagkatok nila sa kanilang mga bahay na tinutuluyan o tinatawagan o pinamamanhikan, maaaring may nagpatuloy sa kanila pero hindi sa bahay nila kundi doon sa kanilang koral. Dahil ako'y naniniwala kung si Mary at si Jose ay matuwid, sila ay hindi papasok sa pag-aari ng iba ng walang paalam. Ibig sabihin, merong pahintulot. Alin man sa dalawa, maaaring rekomenda ito ng may-ari na maaaring sila sa huling kinatok nilang bahay ay malapit na talagang mga anak si Mary. Maaaring sila ay nakadama rin ng pagkahabag pero hindi nga pwede sa bahay nila, kundi ang nakita niyang bakante ay doon sa kanilang pag-aaring pasabsaban o kung tawagin ay koral at pakainan ng mga hayop. Yun yung bakante. Sabi nga, no choice. Or else, dahil wala nang magpatuloy sa kanila, ay maaaring nakita ni Mary at ni Jose ang bakante o itong pasabsabang ito na pwede na rin sila doon. At ako'y naniniwala, magpapaalam din sila sa may-ari, hindi pwede na sila'y pumasok sa isang kural nang walang paalam. At maaaring pinahintulutan sila ng may-ari, pero ang titingnan natin dito, nasa na yung pagiging makatao, na kung saan si Mary ay magluluwal ng sanggol, pero dun siya magluluwal sa lugar ng pasabsaban, pakainan ng hayop. Kaya dahil dito ito ang senaryo ng una pa man, ay ganito na yung kalagayan ng puso ng tao. Yung sinasabi nga parang wala na silang pakialam sa kanilang kapwa. Mas mabuti pa nga yung pinag-aralan natin about doon sa human heart, yung mga barbaro. Hindi sila hinihinga ng tulong pero kusa silang nagbigay ng tulong dahil nakita nila ang mga bilanggo kasama si Pablo ay mga nilalamig, mga basa, mga puyat, namumutla, 2 linggong hindi kumakain at mga puyat pa. At ang sabi ron, sila ay tinanggap ng mga barbaro. Naglabas sila o gumawa sila ng mga apoy, ng mga siga upang mainitan ang kanilang katawan. Sapagkat nararamdaman ng mga barbaro ang kalagayan ng mga bilanggo, yung kalagayan ng mga kawal, sila'y mga nilalamig sapagkat 2 linggo silang binabagyo sa laot. Naramdaman nila yung pagiging makatao, yung kanilang kapwa-tao. Pero sa pagkakataong ito, nang isisilang ang ating Panginoong Kristo, hindi ko man naranasan pero nakakita tayo kapag ang isang babae ay manganganak na. Hindi na po yun ang kanyang dating itsura. Dahil sabi nga ay ngiwit na ngiwit sa kirot o sa sakit o sa hilab nararamdaman ng kanyang tiyan. At yun yung mukha na haharap sa pintuan ng bawat kinakatok ni Mary at ni Jose. Yung nakangiwit na ina ng ating Panginoong Kristo na magluluwal sa kanya. Pero yung damdamin, wala, maaaring nakakahabag nga, pero wala eh. Busy kami, abala kami. Oo, nakakawa, pero meron pa naman sigurong ibang matutuluyan. Lagi po nating ipinapangaral ito ng mga panahong yun, na wala ang damdaming makatao dahil ang mga tao ng panahong yun
ay abalang-abala sa mga bagay na lumilipas at mga bagay na pansamantala, at ito'y hindi naman umaayon sa tinatawag na spiritual na nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, kung dumating ang ating Panginoon Kristo sa mga ganitong bagay, maaaring ganitong bagay din babalik ang ating Panginoon about second coming. Gaya na sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pagbabalik, ang pagbabalik ng anak ng tao ay gaya ng panahon ni Noe. Sila'y kumakain, sila'y umiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa, gumagawa ng bahay. Sila'y nangangalakal, nagbibili at bumibili. Busy, abala. Nang ibig sabihin, wala na sa kanilang kaisipan yung about the spiritual matter o yung mga bagay na kalooban ng Diyos. Yung mga bagay na pwedeng mangusap sa kanila ng Diyos o yung mga bagay na pwede silang ma-update sa mga bagay na pwedeng gawin ng ating Panginoon. Wala yon. Pero si Noe, ang sabi ron, si Noe ay updated sa ginagawa ng ating Panginoon Diyos. Pero yung mga kababayan at kamag-anak ni Noe, hindi sila nagbigay ng atensyon about spiritual. Nineglect nila yon, at ito rin yung larawan ng pagbabalik ng ating Panginoon, kung paano daw ang panahon ni Noe, kung paano ang panahon ni Lot. Ganun daw ang mangyayari at magaganap sa pagbabalik na muli ng ating Panginoong Sus sa ikalawang pagkakataon. Sapagkat ng unang pagkakataon ay ganun na nga ang nangyari. Kaya meron tayong John chapter 1 na sinasabi, nagkatawan-tao ang berbo at tumahan sa ating kalagitnaan. At sa kanyang pagparito, hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya, hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Kaya yung ang ibig sabihin, hindi nakilala ang ating Panginoon Kristo. Dahil ang puso at isipan ng mga tao ay nakapokus sa mga bagay na pangkasalukuyan, pansamantala at hindi pang magpakailanman. Doon nakapokus ang tao, doon busy ang tao, doon nila pinaghuhusay ang kanilang mga puso, ang kanilang isipan, kung ano ang mga bagay nilang dapat gawin, pero lahat ng yun ay pansamantala. Pero yung magpakailanman at yung buhay na walang hanggan, yun ang hindi nila nabibigyan ng atensyon. Kaya dito makikita natin, kung ating titingnan, sino ang nagpahalaga sa pagsilang ng ating Panginoon Kristo? Mga pastol. May mga pastol na kung saan ay pinagpupuyatan ang kanilang mga kawan. Verse 8, dito sa ating teksto, Lucas chapter 2 verse 8, at may mga pastor nantupa sa lupaing dingyaon na nangasaparang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kalwalatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito dinadalan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo at ang Panginoon. At ito ang inyong magiging pinakantanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo sa langit, at nangagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. At nangyari, nanlisanin sila ng anghel at napasalangit. Ang mga pastor ay nangagsang-usapan, magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem at tingnan natin itong nangyari at na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. At sila'y dalidalin si Paron, at nasumpungan kapwa si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. At nang makita nila yaon, ay iniyag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na nga ito. At ang lahat ay nangakarinig nito ay nagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Ito yung ating makikita. Mga pastor
ang unang pinagpahayagan sa pagsilang ng ating Panginoon sa pamagitan ng mga anghel, pero hindi rin nila alam na may isinilang na ang Mesiyas. Pero dahil sila yung mapapalad, ang mga anghel ang nagpakahayag sa kanila. Kung titingnan natin, ang sabi rito, ang mga pastol na ito, sa kabila na ang mga tao'y abalang-abala sa mga bagay na pangkasalukuyan, sila naman ay nagbigay ng panahon sa mga tupa at pinagpupuyatan nila ang mga tupa. Hindi nila isinaisantabi sa kanilang sarili ang kahalagahan ng kanilang responsibilidad. Kagaya ng ating sinabi, maaaring ang kanilang mga kamag-anak dumating na sa kanilang mga bahay at nagkakasayahan na sila ron, pero mas pinili nila na gampanan ang kanilang responsibilidad, ang pangalagaan ng tupa, sapagkat yun ay panahon na kung sabi nga ay kung saan ay summer season. Nang ibig sabihin, hindi pwedeng lumabas sa araw ang mga tupa sapagkat panahon ng tag-init. At sa gabi, dun nila inilalabas ang mga tupa, at mas pinili nila na ang kanilang oras at ang kanilang panahon ay ipokus nila at igugol nila sa kanilang mga alagang tupa kaysa makipagkasiyahan sa kanilang mga kamag-anak na dumating. Mahalaga yon. Pero mas pinili ng mga pastol na pangalagaan ang mga tupa sapagkat walang mga ngalaga sa kanila. Pero dahil doon, ganun pa man ang senaryo, sa kanila nagpakahayag ang anghel na sinasabi, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Mesiyas, at siya ang magliligtas sa kanyang bayan. At ito'y makikita nyo roon sa Bethlehem. Siya'y nasa pasabsaban na babalot ng lampin. Kaya dahil dito, mapapalad ang mga pastol na ito na kung saan ay mahalaga sa kanila ang kanilang kamag-anak, ang kanilang pamilya, pero mas mahalaga sa kanila yung responsibilidad na nakaatang sa kanila na sa mga oras na yun ang panahon na kung saan ang kanilang mga alagang tupa ay kailangang pakainin nila sa panahon ng magdamag na hindi pa sumisikat ang araw. Pero sa pagkakataong ito, mas ibinigay ng ating Panginoon Diyos ang tunay na pamilya na magbubuo sa kanila. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, at madalaanan na lamang natin yan marahil sa mga susunod na pagkakataon kung anong pamilya naman ang itinatatag ng ating Panginoon Kristo. At priority ang mga pastol na ito. Sila yung kung saan ay isang pamilya na kung saan itatatag ng ating Panginoon Kristo, at sila yung unang nakarating sa pagsilang ng ating Panginoon Kristo. At dahil dito, kung ating titingnan ang mga pastol na ito, kung ano yung responsibilidad na atang sa kanila, kung ano yung matuwid, kung ano yung nakalulugod sa Diyos, yun ang kanilang nilalakaran. Yes, mahalaga yung pamilya, napakahalaga. Pero yung pamilya nila may naroroon habang nagsasaya. Kung pababayaan nila ang mga tupa, maaaring bukas ito'y mga patay na. Yung pamilya naman nila hindi naman magkakaganon, masasaya nga. Pero sabi nga, tinanggihan nila ang kanilang sarili. Kumbaga yung kagalakan, katuwaan na maaari nilang maranasan sa piling ng kanilang mga kamag-anak ay isinaisantabi nila alang-alang lang doon sa mga tupa. At yun ay kanilang responsibilidad. At dahil sa sila ay nag-iingat ng responsibilidad na naatan sa kanilang balikat, ay ibinigay naman sa kanila ng ating Panginoon Diyos ang isang malaki at napakagandang pagkakataon ang maging pamilya ng ating Panginoon Diyos. At ito nga ay ang ating Panginoon Kristo, kung bakit siya naparito sa ibabaw ng lupa ay para tayo tubusin sa kasalanan, at sa kagaya ng ating pinag-aaralan, tayo'y nagiging kapatid ng ating Panginoon Kristo, at siya nga yung panganay. Sabihin, may nabubuong pamilya. At lulubusin na lang natin ang mensaheng yan marahil sa mga susunod na pagkakataon. Pangalawa na nakita natin dito ay itong si Simeon at si Ana na mga propetisa na naroroon sa loob ng templo.
Sapagkat nang isilang ang ating Panginoon ay wala man lamang na nagdiwang sumalubong pumunta sa ating Panginoon. Hindi nga siya nakilala, hindi nga siya tinanggap, tinanggihan siya sa mga tahanan at dahil doon ipinanganak siya sa pasamsaban. At dito naman ang mga pastol nga ang unang pumaroon sa kanila. At dito pagkaraan niya ng 8 araw, naparoon sila sa templo para sa isang paghahandog o pag-aalay na kung saan ay nakita siya ni Simeon at ni Ana. Ito ang ating mababasa sa aklat pa rin ng Lucas chapter 2, verse 22 o verse 21. Nang makaraan ang 8 araw upang tuliin siya ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. Nang maganap ang mga araw ng kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawagin banal sa Panginoon at upang maghandog ng hain, alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapati. At narito may isang lalaki sa Jerusalem na nagngangalang Simeon at ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo at ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang makita muna niya ang Kristo ng Panginoon at siya'y napasa templo ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita. Verse 27, at siya'y napasa templo ng Espiritu at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus na kanyang mga magulang upang sa kanya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan ay tinanggap nga niya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos nagsasabi, ngayoy papanawin mo Panginoon ang iyong alipin. Ayon sa iyong salita sa kapayapaan sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na iyong inianda sa unahan ng mukha ng lahat ng tao, isang ilaw upang ipahayag sa mga hintil at ng kalwalatian ng kanyang bayang Israel. At ang kanyang ama at ang kanyang ina ay nagsisipanggilala sa mga bagay na ito, sa mga bagay na sinabi tungkol sa kanya. At sila'y pinagpala ni Simeon at sinabi sa kanyang inang si Maria, narito ito ay tinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang. Oo, palalagpasan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang mga pag-iisip ng maraming puso. At naroon din naman si Ana na isang propetisa na anak na babae ni Panuel sa angkan ni Aser at siya'y lubang matanda na at may 7 taong nakisama sa kanyang asawa mula sa kanyang kadalagahan at siya'y bao ng 84 na taon na hindi humiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at sa araw sa pamagitan ng pag-aayuno at pagdaing. At pagdating niya ng oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Diyos at nagsalita tungkol sa sanggol sa lahat na nagsisipaghintay ng katubusan ng Jerusalem. Nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea at sa kanilang sariling bayang Nazaret. Ito makikita natin sa templo, meron doon nag-iintay sa mga bagay na pagdating ng gagawin ng ating Panginoon ang pagsilang ng sanggol. Naroon si Simeon, andun din si Ana. Ibig sabihin sa templo, napakaraming tao. Gaya sa bayan ng Bethlehem, napakaraming tao. Pero hindi nila nalaman na doon isisilang ang Mesayas. At kumakatok na nga sa kanilang pintuan, pero wala pa rin. Sabi nga, hindi pa rin talaga nila nakilala. Hindi nila napag-unawa. At dahil doon may mga pastol na naparoon at sumamba sa ating Panginoon Kristo nang siya'y iluwal isilang. Pagkaraan ng 8 araw, ipinasok nila sa templo sa Jerusalem ang Panginoong Jesus. Meron dong Simeon na nag-aantay sa pagdating ng Mesayas. At dahil dito may mga sanggol din namang ipinapasok sa templo.
Pero nang makita nila ang sanggol na kagaya ng ating Panginoong Kristo, nakilala nilang ito ang Mesayas. Kaya si Simeon ay nagsalita patungkol sa sanggol at maging si Ana na isang propetisa. Sa mga tuwid sa loob ng templo, may dalawa doon tapat na sumasamba sa Diyos. Pero ang daming tao sa templo, lalo na yung mga nangangasiwa sa templo, yung mga saserdote, yung mga eskriba, naroon din sila. Pero ang nakakilala sa ating Panginoon Kristo ay si Simeon at si Ana. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita, kagaya sinabi natin, ito yung spiritual matter na hindi nila inaalis sa kanilang puso, sa kanilang isipan, ang mga bagay na kalooban ng Diyos, ang mga bagay na ginagawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil doon, nang ipasok sa templo ang Panginoon Kristo, may dalawang propeta na nakilala ang Panginoong Kristo at tinanggap nila ito at pinangko sa kanilang bisig. Kaya dahil dito, ito rin yung ating makikita. Nang ibig sabihin, mahalaga na pagpahayagan ng Panginoon, pastor, mga propeta. At higit sa lahat, yung pangatlo, ang mga pantas na lalaki. At ito nga, may naglakbay na 3 pantas mula sa silanganan at sinusundan nila yung bituin na kung saan ay pinagpahayagan sila na isinilang ang Mesayas. At dahil dito, naglakbay sila mula sa malayong lupain. At pagkatapos hinanap nila ang ating Panginoon Kristo at dahil dito, nasumpungan nila ang ating Panginoon Kristo. Kaya kung titingnan natin, ang mga nauuna at ang mga nakakakita sa pagkilos at paggawa ng ating Panginoon Diyos, priority yung mga tao na kung saan ay nasa kanilang mga responsibilidad na ginagalawan. At yun yung pastor, ang propeta, at ganoon din mga pantas. Sila ay naandun sa tinatawag na spiritual matter, holy spiritual matter. At dahil dito, napakahalaga na rin tayo maging matalino gaya ng pag-aaral natin ng nakaraan. Lagi dapat tayong updated. Ano na ba ang ginagawa ng Panginoon? Ano na ba ang nais gawin ng ating Panginoon? Kailang panahon? Ano na nangyayari? Ano na nagaganap? Lalo na sa panahon natin ngayon. Kitang-kita natin. Lagi natin sinasabi, babalik na ang Panginoon sa Kristo. Ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. At meron ding word registration. At itong word registration nito ay nakaamba. At ang pagbabalik din ng ating Panginoon ay nakaamba. Hindi natin sinasabing ito ang senaryo, pero ito lang yung ating makikita. Parehong nakaamba ito sa panahon natin ngayon. At yung binabanggit dito sa Revelation chapter 13, hindi binanggit na registration, pero binanggit dito ay bibigyan ng tatak or seal para wag makabili at para wag makapagbili. Nang ibig sabihin, upang makontrol ang lahat ng tao nung tinatawag na Antikristo at upang siya'y sambahin. Hindi ito usapin ng pagbibigay ng tax na gaya doon sa unang talaan na kung saan si Jose at si Maria ay nagpa-registered. Dahil yun ay taxation talaga yung para magbigay ng buwis kay Augusto Cesar. Pero sa pagkakataon nalagay sa banal na kasulatan, hindi sinabing ito'y census. Hindi rin to sinabing registration. Pero sinabi dito, lahat ay bibigyan ng tatak or seal. Kaya ibig sabihin, yun ay registration din. At hindi upang magbigay ng buwis, kundi upang makontrol at mapagkilalang sila'y sumasamba dito sa tinatawag na ang namatay at nabuhay, at yun tinatawag nating Antikristo o larawan ng hayop. Kaya ito yung ating makikita sa ating mga pag-aaral. Maging updated tayo sa spiritual na bagay na pwedeng mangyari at maganap. At ako ay umaasa na kapag ang Diyos ang nagbigay ng mensahe, mangyayari at magaganap. Gaya ng pinag-aralan natin sa aklat ng James chapter 5 verse 7, na sinasabi ron, ang Panginoon ay malapit na, mangagtiis tayo. Hanggang sa dumating ang maaga at huling ulan,
Yung mahalagang bunga, yung mahalagang bunga ng magsasaka, walang iba kundi yung tinatawag na conversion ng pagtubos sa atin ng ating Panginoong Kristo na tayo ay maging mga bagong nilalang. Kaya ibig sabihin, ako'y naniniwala, bagamat ang mga senaryo ay nakaharap na, yung mga bagay na mangyayari, yung mga bagay na magaganap, na andyan na. Pero maging maingat tayo sa mga pagkakataong ito. Bigyan nating importansya ay ang gagawin ng Diyos, hindi yung gagawin ng Diablo. Bagamat pinaplano na nila yan, mangyayari yan, nakita na yan ng ating Panginoon Diyos ng una pa man. Pero manampalataya tayo na sinasabi nga ng aklat ng Tesalonica, malibang alisin yung mga pumipigil. At nalalaman natin kung ano yung pumipigil. Nang ibig sabihin, kapag dumating ang mga panahong yon, saka palang mahahayag ang tampalasan. Pero bago rin mangyari yon, ito yung ating sinasabi, meron tinatawag na early and last rainfall. At yung mahalagang bunga, yung pinakang gustong bunga ng ating Panginoon, nakalulugod na bunga, na resulta ng katubusang ginawa ng ating Panginoong Kristo, mahahayag din yan sa ibabaw ng lupa. At yan nga yung aklat ng Isaiah chapter 43 verse 10 to 11 o hanggang 13. Na sila yung tatayo bilang mga saksi na merong nagkatawang tao o may Diyos na inanyuan. Nang ibig sabihin ng mga bagay na ito, merong magaganap na Great Awakening. At sa pagganap ng Great Awakening na ito, panalangin nating kabahagi tayo. Tayo'y kabahagi sa paggawa ng ating Panginoong Hesus. Maging updated tayo. Huwag mawala sa ating kaisipan ang tinatawag na spiritual matter. Yes, kung titingnan natin ang ibabaw ng lupa, talagang wala, hanggang dito lang talaga yan. Yung sinasabi, paano na kapag nangyari yung mga bagay na yun? Sabi, paano kung maglalakdown ulit? Sabi nga, paano yung mga hanap buhay? Paano yung mga negosyo? Sabi nga, bumabagsak yung ekonomiya. Minsan mapapaisip na, lalo na kung hindi ka naman maraming pera. At kung may pera ka naman, kung wala ka naman mabiling pagkain, problema din. Kaya yung iniisip ng tao, survival. At yung survival na iniisip niya, hanggang dito lang yung sa lupa. Hindi niya naiisip yung spiritual matter, yung magpakailanman. Sapagkat meron pang magpakailanman at doon tayo inihahanda ng ating Panginoong Kristo. Gaya sinasabi sa John chapter 14 verse 1 to 6, talagang ipinaghahanda tayo ng Panginoon para doon sa kalangitan. Meron daw bahay doon na inihahanda para sa atin. Meron tayong tuluyan doon. Ang problema lamang ay kapag hindi ito nalaman ng mga tao. Sapagkat lahat ng bagay ay mawawala, lahat ng bagay ay mapaparang, maging ang sanlibutan ating ginagalawan. Yes, sa pagkakataong ito, gaya ng ating sinasabi, mahalaga ang mga pagkain, mahalaga ang pera, mahalaga ang bahay tuluyan, mahalaga yung fellowship sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, mahalaga yung mga bagay na yan. Pero wag nating kalilimutan ang higit na mas mahalaga. Hindi natin sinasabing baliwalain natin ang mga bagay na pansamantala at kasalukuyan. Kundi mahalaga ang mga bagay na yan, pero wag nating aalisin ang pinakang mahalaga. At ang pinakang mahalaga, laging priority natin yun. Upang sa gayon, makatiyak tayo. Kung sakasakali man gumagawa ang ating Panginoon, kabahagi tayo. At kung sakasakali man tapos nang gumawa ang ating Panginoon, pasok tayo sa kanyang biyaya, pasok tayo sa buhay na walang hanggan, sapagkat lahat nga ng bagay ay mawawala at mapaparang. Pero hindi po hahaba ang buhay natin ng 1,000 taon. Aalis at aalis din tayo sa ibabaw ng lupa. Mahalagang mapaghandaan natin ay ang inihanda sa atin ng ating Panginoon Kristo, ang buhay na walang hanggan. About first coming of Jesus Christ. Halos walang pagkakaiba ito sa ikalawa niyang pagbabalik. Pero natuto na sana tayo sa unang pagparito ng Panginoon Kristo. Tayo maging makatao. Huwag nating alisin ang spiritual na bagay. Mahalaga ang mga material, pero higit na mahalaga ang spiritual. At tayo maging makakapwa-tao.
na gaya ng pagdamay ng mga barbaro kina Apostol Pablo at sa mga bilanggo. Si Maria kumatok, si Jose kumatok sa mga bahay. Nasaan ang damdaming makatao? Pinatigas ng kanilang kalooban para wag masira yung mga bagay na kanilang ipinagdidiwang pinagsasasaya o pagsasaya sa mga pagkakataong yun. Panahon ng reunion, pagkikita-kita ng mga magkakamag-anak na matagal na nilang hindi nakikita. At ngayon, mangyayari uli yan ngayong Christmas season. Kahit pa sabihin nating lockdown, kahit pa sabihin natin na pinag-iingat tayo ng ating gobyerno sa pakikipagsalamuha sa isa't isa. Dahil kamag-anak naman natin yan, walang problema. Pero yung mass gathering, kung maaari ay maiwasan pa rin. At sa pagkakataong ito, marami tayong pwedeng sabihin, tutuloy na lang natin sa mga susunod, pero ang mga bagay na ito, na kung saan ang unang pagparito ng Panginoong Kristo, matuto tayo sa aral na ito. Sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon, handa na tayo. Kaya nga may Revelation chapter 3 verse 20, anong sabi ron? Narito ay kumakatok sa mga pintuan ng inyong puso o sa inyong mga pintuan. Kung sino man duminig ng aking tinig, ako'y papasok sa kanila at hahapong kasama nila at kasalo ko. Nang ibig sabihin, ang Espiritu ng ating Panginoon kumakatok sa puso ng mga tao. At hindi niya kakatokin ang puso ng tao kung alam niyang hindi magbubukas. Kumakatok siya dun sa mga potensyal na magbukas. Dahil alam ng Panginoon kung sinong potensyal at hindi potensyal. At yung mga hindi naman potensyal, hindi yan kakatokin ng ating Panginoon. Sapagkat well-known nga siya. At yung mga potensyal na ito, yun ang kanyang kinakatok. At dahil dito mapalad tayo kung may nangungusap sa ating banal na Espiritu. Upang bigyan natin ng atensyon ang mga bagay na kalooban ng Diyos, ang mga bagay na katwiran ng Diyos, at yun ay mga pangwalang hanggan. Kaya kung titingnan din natin, kagaya ng ating pinapangaral about Christmas season, ano ba ang pinakang essence ng tinatawag na Pasko? Lalalim ulit tayo doon, pero ito lang sabi, ang Pasko, wala sa Bible, Paskwa meron. At ang Paskwa ay tinaguriang Passover the Lamb. Nang ibig sabihin, lumampas ang kamatayan sa kanila. Nilampasan sila ng kamatayan. Ganon din ang pagliligtas ng ating Panginoong Kristo. Lumalampas na yung kamatayan. Hindi yung physical body, kundi yung kasalanang ginawa ni Eva at ni Adan na hiwalay ang tao sa Diyos, and that is separation. At yun yung kamatayang spiritual. Pero lumampas na tayo doon, nakabalik na tayo sa Diyos. At yun yung Passover. Sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, hindi yung Passover doon sa lupain ng Ehipto na kung saan ang kamatayan ay lumampas sa kanila dahil sinabi ng Diyos lahat ng panganay mamamatay. Pero sa pamagitan ng dugo ng kordero sa pintuan ng kanilang bahay, kapag naroon ang dugo ng kordero, lalampas ang kamatayan. Sa bagong tipan, ganun din. Mahalaga na ang dugo ng Panginoon ay maihugas sa ating budhi at mapagtibay sa atin. Kaya yung pinangaral nga natin noon, si Haring David, yun ang may magandang approach ng pakikipagkasundo sa dugo ng tipan. Kaya lang napaaga yung approach niya. Wala pang tumutubo sa sala ng tao. At kung sana ngayon meron ng bagong tipan, ang bawat tao kung lalapit sa ating Panginoon Diyos, dapat kagayang-kagaya ng approach ni David o ni Haring David sa Aklat ng Awit, chapter 51. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, maaari natin mapaghandaan ang second coming of Christ. Sa pamagitan ng first coming of Christ, sabi nga, natala sa banal na kasulatan, nangyari, wala na tayong magagawa. Pero may magagawa tayo sa panahon natin ngayon na sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon, hindi na mangyayari yun. May naghihintay sa pagdating ng Panginoon. May maghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. At dahil dito, harinawa maganap ang buong layunin ng ating Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ngayong Kapaskuhan, sabi nga ng ating Presidente,
ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung maaari, ngayon lang naman mangyayari ito. Lagi namang may Pasko. Sabi naman ng mga advertisement sa paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa, tuloy pa rin ang Pasko. Sa pagdamay natin sa ating kapwa, tuloy pa rin ang Pasko at ako'y sumasang-ayon doon. Nang ibig sabihin, tayo ay maging makatao. Maging makikapwa-tao talaga tayo. Dumamay tayo sa ating kapwa na nangangailangan. Tuloy pa rin ang Pasko. At ang sabi nga ng awitin noon, laging Pasko. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos, harinawa ang first coming na ito ay hindi na mangyayari sa second coming, kundi ang revival, ang Great Awakening nangyari na ganap at marami ang sasalubong sa ating Panginoon sa kanyang pagdating. Sa Diyos ang kalwalatian magpakailanman, sa Diyos ang kapurihan, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen.